faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran sa Hillcrest Family Life Baptist Church. At ang faith book po natin ngayong gabi ay pinamagatan kong The Effect and Cause of our Lord Jesus Christ, Death on the Cross. No, ang text po natin, makikita po natin yun sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Now, yun nga po yung title natin, no? The Effect and Cause. But nauna yung effect? Kasi, in-enumerate muna ng author ng Hebrews dito sa passage natin yung mga nangyayari nung namatay ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam po natin ang background ng Hebrews. Sinusulatan niya yung mga Christians, mga believers na merong Hebrew background, no? May Jewish background. No, kaya nga sa mga Hebrew yan. Ibig sabihin mga Hebrew-speaking Christians. And dahil po sa persecutions, yung iba or karamihan sa mga believers na sinulatan ito nade-discourage na. Hindi na dumadalo sa pagpupulong, umaalis na sa pananampalataya. So, kung makikita po natin, yung Book of Hebrews, puno ng warnings and encouragement sa mga na-discourage sa mananampalataya na may Hebrew background. And dito, sa passage natin, sinabi niya, kasi all throughout Hebrews, sinaano niya parang dinidiscuss niya yung importansya ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus bilang sacrifice, perfect sacrifice para sa kasalanan natin at perfect high priest na magdala or mag-alin ng kasalanan natin sa Diyos Ama. So, makikita natin dyan, number 1, the conditions our Lord Jesus Christ met with His sacrifice. Ano ba yung mga kondisyon? Ano ba yung mga nangyari nung namatay ang ating Panginoong Jesus? Ano po? Kasi yun nga, para tayo maging mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, dapat panampalatayanan natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at tanggapin natin siya sa ating buhay. Paano mangyayari yun? Aminin natin yung pagkakasala natin, magsisi tayo sa mga kasalanan natin, at tanggapin natin siya sa buhay natin bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. Yun lang po yun. Yun po yung entire message kung bakit tayo may Facebook gabi-gabi, kung bakit may Hillcrest Family Life Baptist Church, at kung bakit may Hillcrest Family Life Baptist Church hindi lang dito sa Maginhawa, hindi, matimtiman na pala to, no? At pati sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa na, no? Nakaka-bless yung mga post ni Pastor Ruel tungkol sa growth ng Hillcrest, no? Anyway, ano ba yung mga condition na na-met, no? Or ano ba yung mga benefits na binigay sa atin ng pagkamatay ng ating Panginoon Jesus nung nanampalataya tayo sa Kanya? Ano po? Verse 19, makikita natin dyan, we have assurance, no? And also, we have atonement, no? Natubos na yung kasalanan natin. Dahil dyan, meron na tayong assurance. Sabi dyan, we have confidence to enter the most holy place. Again, ang sinusulatan po ng writer of Hebrews dito, mga mananampalataya may Jewish background. Bilang Hudyo po, ang meron silang sineselebrate na Day of Atonement. Sa Old Testament pa yun. Pagkalabas pa lang nila ng Egypt, meron na silang ganun. And ang nangyayari po doon, yung high priest ay nag-aalay ng sacrifice, no, sa Diyos Ama, sa Diyos.
Pag tinanggap ng Diyos yung alay na yun, maganda. Pero pag hindi tinanggap ng Diyos yun, mamamatay po yung high priest. Yun po yung ganong kabigat yung responsibility ng high priest. And once a year, ginagawa po nila yan. So, kung kayo po ay high priest nung time na yun, asahan nyo, halimbawa, naging high priest kayo ngayon. So, parang within a year, parang yun na lang yung daning ng buhay mo. Kasi yung kasalanan doon, hindi lang kasalanan ng high priest or yung spiritual status ng high priest Yung buong bansa ang nire-represent niya. Kaya nga po ang damit or yung robe, yung ceremonial robe ng mga high priest may bells. Meron po siyang bells para yung mga tao sa labas ng templo or ng tabernacle naririnig kung buhay pa yung high priest. Kasi pag naglalakad yung high priest, gumagalaw yung bell, tumutunog. Pag namatay yung high priest, wala na sila maririnig. Hindi rin nila pwedeng hindi rin sila basta pwede pumasok dun sa Holy of Holies or dun sa most holy place ng templo. Kasi papatayin sila ng Diyos, So yung high priest tuwing papasok sa most holy place yun, may tali yun sa paa, Nakatali yung paa niya, yung kabilang dulo nasa labas. Para pag yun nga, namatay yung high priest, hihilahin nila palabas yun bago nila ilibing. Ganun po kabigat, So kung kayo high priest, tapos Day of Atonement, hindi po masayang celebration sa high priest yun. Nakakatakot po yun. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, meron na tayong assurance na lumapit sa Diyos. Yun yung sinasabi dyan sa verse 19. And verse 20, we have access, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Yung cortina po from the holy place to the most holy place, makapal po yun. Kaya nga po yung significance na nung namatay ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, on the event itself, si Matthew yata yung nagsulat na nahati yung cortina, di ba? Na-rip in two. Ibig sabihin talaga nagkaroon na tayo ng access. Yun din yung ini-elaborate or dinidiscuss dito nung writer ng Hebrews. And number 3, makikita po natin dyan, verse 21, we have an advocate. Since we have a great priest over the house of God. Yung great priest po na yun, ang ating Panginoong Jesus din. Siya yung nag-alay talaga ng ultimate sacrifice para sa kasalanan. Hindi lang ng mga Hudyo, hindi lang ng mga Israelita, kundi ng mga tao sa buong mundo. And yun po yung effect ng sacrifice ng ating Panginoong Jesus. Ano naman yung cause? Ano naman yung dapat natin gawin? First part, the conditions that were met by our Lord Jesus Christ's death or with His sacrifice. Second point is the command to us believers. Ano ba yung inutos sa atin? Ano ba yung dapat natin gawin? Meron po tatong sinabi dyan. Verse 22, 23, 24, makikita po natin yun dun sa phrase na let us, na inulit-ulit dyan. So sabi dyan, verse 22, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance, again, assurance and confidence that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with water. So, ang utos sa atin dyan, number 1, come to God with confidence. Lumapit tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Diyos. At ang paglapit natin sa Diyos, may assurance, may pananampalataya. Hindi yung nagdududa tayo. Although sometimes, mahirap manalangin sa Diyos pag hindi mo nakikita sinasagot, di ba? Pero dapat manalangin pa rin tayo. Yun yung binabanggit dyan. At sinuportahan niya sa verse 23, na we should not only come to God with assurance or with confidence, but we should commit to our calling. Sabi dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess. Ibig sabihin talagang darating yung time sa buhay natin, whether it's only a time or a season in our life, na parang gusto natin bumitaw dito sa pag-asa na to. Minsan gusto nating manghina sa ating pananampalataya. Minsan gusto natin wag na lang mag-pray kasi parang wala nangyayari. Pero sabi dyan sa verse 23, ang ganang pagka-encourage yan, although command yan Sabi dyan, let us hold unswervingly. Manampalataya tayo na, hawakan tayo sa pag-asa na to, hindi dahil sa
deserving tayo na sagutin yung panalangin natin. Hindi dahil sa mabait tayong tao or Kristiyano tayo, kundi sabi po dyan, for he who promised is faithful. Ang katapatan po, hindi sa katapatan natin, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Ano? Hindi man tayo faithful palagi, pero ang Diyos palagi faithful siya. Kaya manghawakan tayo sa mga pangako niya. Lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya at manghawakan tayo sa pangako niya. Dahil sabi dyan, He is faithful. Ano po? And number 3, we should be considerate of our community. Makikita po natin yan sa verses 24 to 25. Ano? Let us, again, yung phrase na paulit-ulit dito, sa mga Bible study, Bible interpretation, very important po yan na pag may inaral kayong passage, i-take note nyo yung mga salita or phrases na inulit-ulit. No? Makita natin sa previous verses, yung the word confidence or assurance. Dito sa verse 22 to 25, yung phrase na let us. No? And dito sa verse 24 to 25, yung phrase na one another. No? Na point natin dyan, let us be considerate of our community. Dalawang bagay po, hindi natin kaya maging Kristiyano ng tayo lang, ng mag-isa lang. Kailangan natin ng isa't isa. No, kaya nga sa Hillcrest, hindi member ang tawag, partner eh. Kasi partner tayo dito eh. Ano po? Sa pamilyang to, partner tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, one cannot function or one cannot do his function without the support of another one. Ano po? Last year po sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas, nung nag-anniversary po, 45th anniversary, yan yung ginawang preaching series after the anniversary. Ano po? Na diniscuss or ginawang preaching lesson ng mga pastor, ng mga preachers, every Sunday, yung mga verses and passages sa Bible na merong one another. Ano po? At February po yung anniversary. August na, hindi pa tapos yung series. Ibig sabihin, ganun karaming verses sa New Testament yung may phrase na one another. Nagpapatunay lang po na bilang mananampalataya, bilang believers of our Lord Jesus Christ, bilang Christians, kailangan po natin ng isa't isa. No? Naalala ko yung nung bagong-bago pa ang Hillcrest Family Life Baptist Church, ang motto natin dyan is, di ba, a place to believe, a place to become, and a place to belong, no? So, ang church, isang community talaga yan. Hindi pwedeng church na isang tao lang, no? Hindi church yun, no? Dalawa, tatlo, pwede, pero isa hindi. We need one another. And ang dapat po natin gawin dyan, no, let us be considerate. Let us, sabi sa verse 24, let us consider how we may spur one another, no? Encourage natin, mag-effort tayo para ang bawat isa sa atin, no, mapunta sa lugar na ang bawat isa ay nagmamahal at gumagawa ng mabuting bagay or mabuting gawa. Ano po? Toward love and good deeds. Yun po yung goal, no, ng pag-encourage natin sa isa't isa. And again, sabi ko kanina, yung mga Kristiyanong sinulatan nitong writer ng Hebrews, mga discouraged siya, mga hindi na ma-attend. Kaya sabi niya dyan, yung assembly natin, wag tayong mag-give up, no? Wag tayong sumuko. Gabi-gabi nagsishare ng picture sila Pastor Johnny, yung ma-attend dito sa Facebook natin. And hindi naman dumadami, hindi man nagiging 20, 50, no? Hindi naman ganun, pero nakakatuwang tingnan na kung sino yung nandun, sila pa rin nandun. No, nakakatuwa po, nakaka-bless yung faithfulness nyo. Na laging nandito, ano po, laging nakikinig ng salita ng Diyos, laging nag-aaral ng salita ng Diyos, laging nakikipag-fellowship nyo po. Minsan, bongga yung pagkain, minsan tinapay lang, pero kahit ganun pa man, nandyan pa rin kayo. At malaking encouragement po yun, hindi lamang po sa inyo, kundi sa amin din na partner ng Hillcrest, pero nasa ibang lugar. Ano po? Kaya sabi diyan, wag niyo i-give up yan, wag kayo sumuko diyan, kahit na kayo lang, no? Kayo pa rin 'yun, no? At sabi nga diyan, encourage nyo pa rin ang one another hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sabi diyan kasi nga, all the more as you see the day approaching. Ibig sabihin talagang malapit ng
dumating ang ating Panginoon Jesus. So, habang di pa siya dumarating, ito dapat yung gawin natin. No? Let us spur one another toward love and good deeds. Let us not give up our assembly and let us encourage one another. So, sana po naging pagpapala ito sa atin lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon dahil sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Kami na hindi karapat-dapat ay pinaging dapat niyo Panginoon para makalapit sa inyo, sa Diyos Ama, nang may confidence, nang may kasiguruhan, nang may pananampalataya, nang walang pag-aalinlangan Panginoon. Napakalaking pagpapala po nito. At nawa po Panginoon, masunod namin yung mga commands dito sa passage namin that we should always come to you. We should always pray. We should always come with confidence, and we should also hold unswervingly this hope, Lord. Dahil tunay nga po, marami sa amin may mga problema, may mga karamdaman, may mga pangangailangan, Lord. And minsan po, nagiging cause yun para hindi kami manghawakan sa inyo. Pero salamat po sa encouragement ng inyong salita that kayo po na nangako. Nagbigay nito mga pangako ito ay isang matapat na Diyos. Marami po salamat. Dahil po dyan, Lord, pray that as partners of Faith Christ Family Life Baptist Church, we should still and we should always encourage one another, whether it's towards love and good deeds, and also to not give up in our meetings, in our assemblies, Lord. Mahal sa pamuhay po namin ito. Mahal sa pamuhay namin ang inyong salita sa aming buhay sa araw-araw. Kung ang sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Kasamid pa.